Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Purihin ang Diyos. Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Diyos na nagbibigay ng hangin sa ating ilong. Purihin ang Diyos sa umagang ito. Dahil sa tayo, mayroong bagong buhay. Binigyan ng Diyos ng bagong buhay ang ating mga buhay upang makapanganap buhay, upang mabuhay ang ating mga anak at bigyan natin ng pasasalamat ang Diyos. Bigyan natin ng papuri ang Diyos, parangal sa Kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Kaya narito na naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Hallelujah! Kaya sabi dito sa 1 chapter 15 verse 18, kung kinapuputan, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malaman, napuput na ito sa akin bago sa inyo. Napakaliwanag. Marami ngayon mga tao naglilingkod sa Diyos, kinaputan ng sanlibutan. Dahil nakasulat na sa banal na aklat, ang sabi sa 1 chapter 15 verse 18, kung napuput sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malaman na puput na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, ibigin kayo nito bilang Kanya, ngunit yaman hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili kayo mula rito. Ito'y napuput sa inyo. Kaya ito pala mga pinili ng Diyos, kinapuputan ng sanlibutan, tulad ni Kristo Isos, kinapuputan ng sanlibutan, tulad ng mga apostol, tulad ng mga propita, tulad ng mga lingkod ng Diyos, kinapuputan ng sanlibutan. Dahil ang sanlibutan ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Yan dyablo na nag-ahari sa sanlibutan ito, kaya kinapuputan ng mga tao na kinakasihan ng espiritu ng dyablo ang lahat na sumusunod sa Diyos. Nakita natin ang maliwanag ang sabi dito, kung napuput sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malaman, napuput na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga nasa sanlibutan, ibigin kayo na bilang Kanya, ngunit yaman hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito at napuput sila sa inyo. Kaya nakita natin, kinapuputan ng makasanlibutan ang mga tao na pinili ng Diyos, sumusunod sa Kanyang kalooban. Dahil ang sabi dito sa Santiago chapter 4 verse 4, mga taksel, hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan, kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya sino man ang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Bakit naging kaaway tayo ng Diyos kapag inibig natin ang sanlibutan? Ano ang sabi dito sa 1 chapter 2 verse 15? Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umibig sa sanlibutan ay hindi umibig sa Ama na sa langit. Sapagkat ang lahat na sa sanlibutan ay nakakapukaw ng mga pita ng laman, mga nakakatukso sa paningin ng tao. Kaya ito ang nasa sanlibutan, nakakapukaw ng pita ng laman. Kaya kapag dito tayo namuhay sa pita ng laman, hindi natin masunod ang Diyos.
Dahil ang sabi dito sa Galatia chapter 5, verse 19, hindi nakakaila ang mga gawa ng laman, pangangalo niya, karimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkabahabagi, pagkawalang taros, paglalasing, pagkainggit, pagkakampi-kampi, walang taros na pagsasaya, at ibang tulad nito, binabalaan ko kayo noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng langit. Kaya kalaban ng Diyos ang umiibig sa sanlibutan. Dahil ito ang ginagawa nila, nakakatukso ng laman, nakakapukaw ng tukso ng laman. Kaya maliwanag ang sabi sa unang 1, chapter 2, verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama sa langit, sapagkat ang lahat na sa sanlibutan ay nakakapukaw ng masamang pita ng laman. Ang mga natutukso sa paningin ng tao, ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang kayamanan hindi nagmula sa Diyos Ama, kundi sa sanlibutan. At ang mga kinahumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kaya napakaliwanag ang sabi dito. Kaya hindi tayo magtaka kung mayroon na pupuot sa atin. Dahil bago sila mapuot sa atin, ginawa na nila yan kay Kristo. Dahil sila'y mga apo na naglapastangan kay Kristo Isos. Nilapastangan nila ang Diyos dahil sa kanilang kayabangan at kangalan. Tulad sa California, nilapastangan nila ang Diyos. Yan ang mga apo na lumampastangan kay Jesucristo. Sa mga apostol at mga propita hanggang ngayon, sinisigaw nila, kami ang bayan na walang Diyos. Ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa ay zero sa amin. Isa ba tayo sa mga ganon na mga tao na nagyayabang sa Diyos, naglapastangan sa Diyos? Isa ba tayo? Kaya maliwanag ang sabi sa 1 chapter 15, verse 10, kung napupot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malaman na pupot na ito sa akin bago sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinasabi ko sa inyo, walang alipin higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inuusig nila, uusigin din kayo. Uusigin din nila kayo. Kung tinutupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Dahil ito'y nakita natin ang pattern ng mga tao na mumuhay sa mundo. Saan ba tayo nakapattern? Kay Kristo ba? Kay Kristo ba tayo nakapattern? O kaya doon sa mga tao naglapastangan kay Kristo? Sino ba ang ating lahi? Lahi ba tayo ng Diyos? O lahi ng mga tao naglapastangan kay Kristo, nagpako kay Kristo sa krus ng Kalbaryo? Makita na natin ang ating sarili kung tayo ay sa Diyos o hindi. Kaya maliwanag ang sabi dito, alalahanin ninyo ang sinasabi ko sa inyo, walang alipin higit sa kanyang Panginoon. Kung ako'y inuusig nila, usigin din kayo. Kung tinutupad nila ang aking mga salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Napakaliwanag. Napakaliwanag.
sinasabi na, inilarawan na ang ating buhay kung tayo ay lahi ng Diyos o lahi na naglapastangan sa Diyos. Walang pagmamahal sa Diyos, walang pag-ibig sa Diyos. Kaya maliwanag ang sabi dito naman sa 1 chapter 8, verse 47, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos, ngunit hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinapakinggan ang salita ng Diyos. Tulad ng isang Parisiyo, ayaw niyang kuminig sa salita ng Diyos. Habang nagsasalita si Kristo, pakinggan ninyo ito para maunawaan ninyo kung ano ang sinabi ng isang Parisiyo. Sabi ni Isos, muling nagsalita si Isos, sabi niya sa 1 chapter 8, verse 12, muling nagsalita si Isos sa mga tao, wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di makakalakad sa kadiliman. Ayan ang sabi ni Kristo, siya ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa Kanya ay hindi na makalakad sa kadiliman. Ngunit ang sabi sa verse 13, sinabi sa Kanya na mga Parisiyo, ikaw ang nagpatotoo ng iyong sarili. Hindi maaring tanggapin ang patotoo mo. Yan ang mga Parisiyo. Lahi ba tayo ng Parisiyo? Mga apo ba tayo ng Parisiyo? O apo ni Kristo Isos? Lahi ni Kristo Isos. Doon natin makikita ang mga lahi ng Diyos at ang mga lahi ni Satanas. Dahil sabi dito, muling nagsalita si Isos sa mga tao, wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Di nalalakad sa kadiliman. Ang sabi sa verse 13, sinabi sa kanya ng Parisiyo, ikaw ang nagpatotoo ng iyong sarili. Hindi maaaring tanggapin ang patotoo mo. Kaya hanggang ngayon, magwali tayo sa iba't ibang lugar. Marami mga apo doon ng Parisiyo na hindi nila matanggap ang salita ng Diyos. Nainis sila sa salita ng Diyos tulad ng Parisiyo na ito. Alam ba ninyong Parisiyo? Mga pari noon. Sinabi sa kanya ng Parisiyo, ikaw ang nagpatotoo sa iyong sarili. Hindi maaaring tanggapin ang patotoo niyo. Isa ba tayo? Hindi natin tinatanggap ang patotoo ni Kristo sa banal na aklat. Isa ba tayo? Ayaw makinig. Isa ba tayo? Sinasaksakan ng daliri ang tainga natin. Kung isa nga tayo, isa tayo, mga apo ng Parisiyo, mga tao naglapastangan kay Kristo, nilapastangan si Kristo. Hanggang ngayon, nilalapastangan pa rin ng mga apo ng Parisiyo ang salita ng Diyos. Napakaliwanag. Ito ay naging karanasan ni Kristo sa mga Parisiyo. Ayaw nila maniwala sa sinasabi ni Isos. Iyan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pinaniwalaan ang salita ng Diyos. Dahil sila ay mga apo ng Parisiyo. Hindi nila paniniwalaan ang salita ng Diyos. Nakasulat sa banal na aklat, sa Biblia. Sabihin pa ng mga apo ng Parisiyo, gawa ng tao lang yan. Nakita mo, gawa ng tao, sino naman ang gagawa? Kalabaw, kambing. Nakita mo ang kanilang mga tsuriya ng mga apo ng Parisiyo. Ginagawa nila ng masama lagi ang Diyos. Ginawa nila ng masama si Kristo Isos. Pati ang kanyang mga salita, ginawa nila ng masama. Kahit ang mga apostol, nakaranas din ng pang-aabuso ng mga Parisiyo. Totoo yan. Nakaranas din ang mga apostol ni Kristo sa pang-abuso ng mga Parisiyo
Dahil sabi dito sa gawa, nung namatay na si Kristo, nung pinatay na nila si Kristo, ano ang nangyari sa mga apostol, sa mga sumusunod kay Kristo? Ang sabi sa mga gawa, chapter 4, verse 17, para hindi na kumalat ito, babalaan natin sila na wag nang sila magsalita sa kanino man tungkol sa pangalang nito. Ang sabi sa verse 10, kaya't muli nilang pinatawag si Pedro at binabalaan na wag na kayo magsalita o magturo patungkol kay Jesus. Ayaw nila pasalitain ang mga apostol tungkol kay Jesus. Ngunit ngayon, dinadaya tayo, nagsasalita na sila tungkol kay Jesus. Dahil ang sabi sa Mateo chapter 24, verse 4 to 5, marami ang magpapanggap na nagpakilala kami ay kay Kristo at marami silang naligaw. Kinapakaliwanag, sa ngayon, nakita na nila, hindi na nila mapigilan ang pagka-Diyos ni Kristo. Marami na ngayon nagpapanggap na mga bulang propita, bulang guro, antikristo. Nasabi dito, binabalaan na huwag nang magsalita, magturo tungkol kay Jesus. Kaya minsan magtuturo tayo tungkol kay Jesus. Kinukuha natin, binabasa sa banal na aklat, kumukomentar ang mga tao na kulang sa kaalaman, lack of knowledge, mga apo ng mga Parisiyo. Kaya ang sabi dito sa verse 19, subalit sumagot si Pedro at Juan, kayo po ba ang umaatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos? Ang sumunod sa inyo o sa Diyos? Nakita natin maraming mga tao na ayaw makinig sa salita ng Diyos dahil sila'y walang pag-ibig sa Diyos. Kaya ang sabi naman dito, hindi namin ipahayag ang aming nakita at narinig. At sila'y binabalaan lalo ng maigpit sa kapinalaya. Wala silang nakitang paraan upang parusahan ang dalawa. Kaya nakita natin ang kwento. Hindi na simba-simba lang tayo, pasok tayo ng simbahan. Wala naman tayong background kung ano ang katotohanan. Kaya dinadaya tayo, tinuturuan tayo ng maling aral at kasinungalingan. At ang ating ginagawa ay laging laban sa Diyos, laban kay Kristo Jesus, laban sa salita ng Diyos. Tinatabunan natin ang salita ng Diyos ng ating kamangmangan. Hindi natin naunawaan ang ating buhay ng Diyos ang nagbibigay ng hangin sa ating ilong. Kaya kung hindi bigyan ng Diyos ng hangin ang ating ilong, isa ka ng malamig na bangkay. Kung mamalasin ka, hindi ka biyayahan ng Diyos sa araw na ito, mamalasin ka, uwi ka sa iyong tahanan na huy-huy ang pako, walang binta. Kaya kailangan nating kilalanin ang Diyos, magpasalamat tayo sa Diyos. Hallelujah! Kaya ang sabi dito sa mga Gawa chapter 5, ito kinukwento natin ang background para malaman nyo ang mga simbahan na inyong dinadaluhan kung sila ay sa Diyos o sila ay makareliyon lamang. Dahil kawawa naman kayo, pagdating ng uling araw, kayo'y mapapahamak nga. Mapapahamak kayo dahil kayo ay ginagamit pa ng dyablo. Hallelujah! Kaya ang sabi sa mga Gawa chapter 5 verse 17, inggit na inggit naman ang pinakapunong sardote at mga kasamahan niya, nakaanim ng sikta ng Saduceo. Kaya kumilos sila, dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo.
Ang sabi sa verse 27, iniharap sila sa Sanhedrin, ang mga apostol at sinisiyasat ng pinakapunong saserdote. Maigpit namin ipagbabawal sa inyo na mangaral sa pangalan ni Jesus na iyan, wika nila. Ngunit tingnan ninyo ang ginawa, lalong lumaganap sa Jerusalem ang mga aral. Naibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Sabi sa verse 29, ngunit sumagot si Pedro at iba pang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos dapat naming sundin at ang mga tao, hindi ang mga tao. Kaya nakita natin ang lahat na sumulunod sa Diyos ay nakakaranas din ng pag-uusig ng mga apo ng Parisiyo. Nakaranas ng pag-uusig ng mga Parisiyo. Kahit ang mga propita ay nakaranas din ng pag-uusig ng mga makareliyon, makasimbahan. Totoo yan. Yan ang umuusig sa mga sumusunod sa Diyos, ang mga makasimbahan. Makasimbahan na sila'y makareliyon lamang, ngunit hindi makadiyos. Kaya sabi dito, sinabi dito sa ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 5, sila'y nagkukunwaring mga manampalataya, ngunit hindi naman nakikita nila sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Manampalataya sila kay Kristo, ngunit ayaw nila magbasa ng Biblia, ayaw nila makinig ng salita ng Diyos. Isa pa silang distraction sa salita ng Diyos. Yan ang mga tao na mga apo ng mga Parisiyo. Kaya ang umuusig kay Kristo ay mga makareliyon lamang, mga makasimbahan. Kaya mas mahal ni Kristo ang mga makasalanan. Dahil ang mga makasalanan hindi umuusig kay Kristo sa salita ng Diyos. At ito'y pinapakinggan nila at tinatanggap dahil alam nila sila'y makasalanan. Kaya marami pang mga makasalanan na lumapit sa Diyos, binago ng Diyos, nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, nagsisisi. Ngunit ang mga tao nagpakilala na mabuti, makadiyos, makareliyon. Sabi nila, wala kaming kasalanan. Hindi nila nakita ang kanilang sarili na isa silang makasalanan. Tingnan mo ang tao. Paano masabi na wala kang kasalanan? Mula umaga hanggang hapon, tingnan mo ang mata mo, hindi ba nagkakasala? Tingnan mo ang bunganga mo mula umaga hanggang hapon, 24 hours. Hindi kayo nagkasala ang pag-iisip mo, ang bunganga mo. At sabihin nila, wala kaming kasalanan. Kaya maraming mga mabuti ay napapahamak. Mabuti pa ang mga makasalanan, marunong tumingin sa kanilang sarili nga sila nga nagkasala sa Diyos at nagsisisi at nagbalik loob sa Diyos. Kaya totoo lang maraming mga makasalanan ngayon iniligtas ng Diyos kaysa sa mga tao na mabuti, na nagyabang-yabang, sila'y mabuti at nilapastangan nila ang mga dukha, nilapastangan nila ang salita ng Diyos. Tulad ni Propeta Jeremias, nakaranas din siya ng pag-uusig sa mga kasimbahanan. Inusig si Jeremias, si Propeta Jeremias, dahil sabi dito sa Jeremias, chapter 20, verse 1, si Paor na anak ni Meray, isang sardote, isang pare, siya'y pinakapuno sa mga naglilingkod sa templo. Narinig niya, nagpapayag si Jeremias. Sabi sa verse 2, kaya binugbog niya ito at pinakaw ang mga paa at kamay at magdamag
na ipinabilanggo sa itaas ng pintuan na sa hilaga ng bakura ng templo. Kaya ang sabi dito sa verse 8, sabi ni Jeremias, huwag akong tuwing ako magsalita, ay sisigawan ng karahasan, pagkasira, pinagtawanan nila ako, inuuyam, sapagkat ipinayag ko ang salita ng Diyos. Ngunit kung sasabihin kong lilimutin ko si Yahweh na di nasasambitin ang kanyang pangalan, parang apoy ang naglagablab sa aking puso. Ang iyon mga salita ng Diyos, ang mga salita ni Yahweh ay parang apoy nakakulong sa aking mga buto. Hindi ko kayang pigilin ito. Hirap na hirap akong magpigil. Kaya yan ang mga ginagamit ng Diyos. Hindi mo talaga mapigil magsasalita siya. Dahil habang nagpapayag siya sa salita ng Diyos, pinaparangalan niya ang Diyos. Pinaparangalan niya. Kaya yan nais ng Diyos. Yan ang mga pinili ng Diyos. Parang apoy na nakakulong sa kanyang buto kung hindi niya ipahayag ang salita ng Diyos. Ngunit ito'y nais ng Diablo, ito'y pigilin, guluhin, tulad ni Jeremias. Ganon ang ginawa sa kanya ng mga makareliyon na nagpakilala na sila'y mabuti at sa Diyos, ngunit nilapastangan nila ang lingkod ng Diyos na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Isa ka ba nagkakaroon ng karanasan sa mga Parisiyo sa ngayon? Maraming mga Parisiyo sa ngayon. Kaya kayo, mga mangangaral ng Diyos, mga tao sa simbahan, tingnan ninyo inyong sarili, baka isa kayo ngayon Parisiyo sa huling panahon. Baka isa kayo mga Parisiyo kung sino ginagamit ng Diyos, yan naman ang inyong sinisiraan. Tulad ng naranasan ni Kristo Jesus, tulad ng naranasan ng mga apostol at ng mga propita, nakaranas sila ng hindi mabuti sa mga tao na makasanlibutan. Nakaranas sila sa mga tao na mga lahi ng Parisiyo. Kaya ang sabi dito sa Mateo, sinabi ni Kristo sa Mateo chapter 5 verse 9, ay ganito sinasabi. Sabi sa Mateo chapter 5 verse 9, ay ganito ang sinasabi sa atin: mapalad ang gumagawa ng daan, ipagkasundo sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Mapalad ang gumagawa ng daan sa ikapagsusundo ng tao at sa Diyos, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Kung tayo naman ay naghahadlang sa salita ng Diyos, kaninong anak tayo? Kaninong lahi tayo? Dahil ang sabi sa verse 10, mapalad ang pinag-uusig sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama nila ang Diyos. Mapalad ang pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kasama sila ng Diyos. Yon ang pinag-uusig, maging kasama ng Diyos pagdating ng araw. Ngunit kung paano naman ang umuusig? Sila ang umuusig. Si Satanas ang makasama nila sa huling araw. Ang sabi sa verse 11, Matthew chapter 5, verse 11, mapalad kayo kung dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig, pinagwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan, sapagkat sabi dito,
Pinagwikaan kayo ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Sabi dito sa verse 12, magdiwang kayo at magalak, sapagat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginagawa ng mga tao sa mga propita noong araw. Kaya mapalad ang mga lingkod ng Diyos, nagpapahayag ng salita ng Diyos, na sila'y inaalimura ng tao, pinag-uusig, pinagwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon ang ginawa ng mga tao sa mga propita. Hallelujah, puri ng Diyos, kay buti ng Diyos, kay buti ng kanyang mga pasalita na pinahayag sa atin, nagbigay ng liwanag sa ating mga malabong kaisipan. Hallelujah. Kaya ang sabi naman sa Santiago chapter 1, ay ganito sinasabi sa Santiago chapter 1 verse 12 to 13, mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito ang buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Hallelujah, puri ng Diyos. Kaya huwag sabihin, sabi sa verse 13, huwag sabihin inuman, kapag siya dumaranas ng mga pagsubok, ay tinutukso siya ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi marunong manukso ng masama, at hindi naman niya tinutukso ang sinuman. Kaya marami ngayon mga baluktot na mga aral na ang masabi sa banal na aklat, ang Diyos ay hindi marunong manukso. Hindi niya tinutukso ang mga tao sa masama. Ngunit lumabas sila, ang mga mangangaral sa simbahan, sila ay mga nagtutukso, sinusubok ang mga lingkod ng Diyos, ngunit ang Diyos ay hindi sumusubok. Ibig sabihin, wala sila sa Diyos. Sila'y mga ang mga ito'y mga dyablo ang may gawa. Ang dyablo ang may gawa nito at ginagamit niya ang kanyang kampon. Ginagamit niya ang kanyang kampon. Kaya maliwanag sa 2 Korinto ay ganito. 2 Korinto 2 Korinto chapter 11 verse 13 to 15. Hindi sila tunay na apostol, kundi nandaraya lamang at nagkunwaring mga apostol ni Kristo. Hindi ito dapat pagtakhan, sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya hindi katakatakang magkunwaring lingkod ng katwiran ng kanyang mga lingkod. Ang kanyang kinatnan ay ayon lamang sa kanyang mga ginagawa. Ano ba ang kanilang ginagawa? Paniwalain kayo, ang kaligtasan ay sa kanilang reliyon lamang. Ang kaligtasan ay sa kanilang reliyon lamang. Yan ang mga antikristo at bulangguro. Ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao sa sanlibutan, sa mga tao na sumusunod sa Diyos, may takot sa Diyos, may pag-ibig sa Diyos. At ang kapamakan ay para sa mga tao lumalapastangan sa salita ng Diyos. Mga tao na hindi sumusunod sa Diyos. Ang mga tao gumagawa ng kasalanan. Kahit anong gagawin, marami ngayon mga ngaral ng Diyos. Nangangaral sila, ngunit sila ay gumagawa ng kasalanan. Marami naman nagsasabi-sabi dyan na sila maka-Diyos, pero tingnan mo ang kanilang sarili.
Nilapastangan nilang salita ng Diyos. Hindi nila tanggapin ang salita ng Diyos. Kaya nakita natin, sa totoo lang, sinabi ng Diyos, ang nagmamataas ay binababa. Bakit binababa ang nagmataas? Dahil sila ginagamit ng dyablo. Ang nagpakababa ay tinataas. Bakit tinataas ang nagpakababa? Dahil sila ginagamit ng Diyos. Yan ang ginagamit ng Diyos, ang nagpakababa. Ngunit kung mga lingkod ng Diyos nang mamataas, naglapastangan sa kanyang membro, pinagbintangan, pinagdudahan, pinagwiwikaan ng hindi mabuti, pinaginalaan, hindi na yan sa Diyos. At makilala natin ang Antikristo dito, dahil sinabi na dito ng Diyos, ngunit nag-alala ko baka malasan ang inyong isipan sa malayo, sa may ilayo kayo sa tapat at talisay na pananalig kay Kristo, tulad ni iba na linlang ng ahas, sapagkat malugod ninyong tinanggap ang sinumang dumarating nangangaral ng ibang Isos, Isos na ribulto, Isos na tao lang. Kaya hindi kataka-taka ang magkunwari ring lingkod ng katwiran ng kanyang mga lingkod. Ang kanilang kaitatnan, ayon lamang sa kanilang mga gawa. Sasabihin nila, magsimba kayo sa ribulto. Sasabihin nila, si Kristo ay tao lang. Sasabihin nila, kami ang reliyon na tama. Tama ba ang iyong ginagawa? Tama ba salita ng Diyos ba ang sinasabi mo o sarili mong doktrina? Imbes doktrina ni Kristo Isos ang ipahayag mo sa mga tao, kundi sarili mong doktrina, doktrina na yung reliyon. Yan ang mga Antikristo at bulang guro. Dahil nasusulat na sa ikalawang Pedro, ay ganito sabi, sa ikalawang Pedro, chapter 2, verse 1, nung una lumitaw sa Israel ang mga bulaang propita, at sa inyo naman ay may lilitaw na bulaang guro. Gagamitan niya kayo ng katusuan, ng pagtuturo sa mga aral na kakasira na yung panampalataya. Itakwil nila ang Panginoon na nagligtas sa kanila, sa kanilang itinakwil nila ang Panginoon na nagligtas sa kanila. Kaya biglang darating sa kanila ang kapamakan. Ang sabi sa verse 2, gayon din marami rin silang naikayat na sumunod sa kanilang kahalayan at kahangalan. At dahil dito pati ang daan ng katotohanan ay nalapastangan. Sa kanilang kasakiman ay linlang nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang iyong kayamanan. Ibig sabihin matamis na pangungusap. Ito'y sugar-coated. Pinadaan kayo ng matamis na salita. Bakit kung hindi nila sinasabi ang matamis na salita, makuha ba nila ang iyong kayamanan? Kaya pinatamis nila ang kanilang salita upang makuha ang iyong kayamanan. Dito mo makita mga Antikristo, mga bulaang guro. Sinasabi dito na susulat ang mga Antikristo, mga bulaang guro. Hindi ito atin-atin lang, kundi sinabi ito ng Diyos. Sabi naman sa ikalawang Pedro, chapter 2, verse 17, ang katulad ng mga bulaang gurong ito ay mga bates na tutuyo, mga alapap na itataboy ng unos, at sila'y nilaan ng Diyos sa pusikit na karimlan. Mataas sila mangungusap, ngunit wala namang kabuluhan na ang sinasabi. Walang kabuluhan ng kanilang sinasabi. Kinakasangkapan nilang pita ng laman. Pero kinakasangkapan nila sa simbahan ang mga makasalanan. Ngunit
kukunin nila kayo sa matamis na salita. Sasabihin nila, kami lang totoo, kami ang tama, kami lang ang sumusunod. Ang sabi naman ng iba, magsimba kayo sa rebulto. Ang sabi naman ng iba, si Kristo ay tao lang. Yan ang kanilang mga gawa. Nag-aaral sila ng matatamis na salita, sugar-coated, matamis na salita upang makuha ang iyong kayamanan. Sabi dito sa 2 Pedro chapter 2 verse 3, ang Diyos ang may sabi nito, hindi ako. Binabasa ko lang upang malaman ninyo ang mga antikristo, bulang guro, sinasabi ng banal na aklat, ng banal na kasulatan. Kaya nakita na natin, kaya maraming mga tao hindi alam, naluko siya. Naluko siya ng kanyang maling paniwala. Dahil ang sabi naman dito sa unang Timothy chapter 6, unang Timothy chapter 6, ay ganitong sinasabi, verse 5, mahilig din sila magpagtalo sa mga likong ng pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan, mga taong nag-aakala na ang reliyon ay paraan ng pagpapayaman. Ang sabi sa verse 7, wala tayong dalang. Sabi sa verse 6, kung sa bagay malaki ang mapakinabang sa reliyon, kung ang tao ay marunong masiyahan sa salita ng Diyos. Wala tayong dala. Ano man sa salibutan, wala tayong madadala sa pag-alis. Kaya dapat tayong masiyahan kung tayo ay may kinakain at dinaramit. Ang sabi sa verse 9, ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay naulog sa tukso at sa nabibitag sa masamang hangarin, magtutulak sa kanya sa kapahamakan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan, dahil sa kanyang paghahangad ng makamalang salapi, may mga nalalayo sa panampalataya at nasasadlak sa kahirapan. May nalalayo sa panampalataya. Kahit linggo na, araw yan para sa Panginoon, tinda pa rin sila ng tinda, kaya napalayo sila sa panampalataya at nasasadlak ng paghirap ng kalooban. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan, nahulog sa tukso at nabibitag sa masamang hangarin, nagtutulak sa kanila sa kapahamakan. Napakaliwanag ang sabi dito. Kaya ang sabi sa verse 1, unang Timothy chapter 6 verse 1, dapat igalang ang mga alipin ng kanilang Panginoon. Igalang ng alipin ng kanilang Panginoon. Igalang ng alipin ang salita ng Panginoon. Panginoong Diyos, hindi Panginoon ninyo na pastor, Panginoon ninyo na ministro, Panginoon ninyo na pare. Ang sinasabi dito, igalang nyo ang Panginoon, ang kanyang salita. Salita nagbibigay buhay, buhay na walang hanggan. Ito ang Antikristo, itong bulang guro, ang sabi sa verse 4. Maliwanag ang sabi sa verse 4 ng Timothy. Unang Timothy chapter 6 verse 4. Ay ganito sinasabi, ang nagyayabang ngunit walang nalalaman, sakit na siya ng ang nagyayabang ngunit walang nalalaman, sakit siya ng niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita ng Diyos. Bagay naman tong ito sa inggitan, alitan at kutyan at pagbibintang. Kaya marami ngayon, yan ngayon makita mo matanda na mga bulang guro, mga antikristo, mahilig sila
maghinala sa kanilang member, pagbibintang sa kanilang member, pagkukutya, paghahamak sa kanilang member, alitan at inggitan. Pinatay si Kristo Jesus at mga apostol at mga propeta dahil sa inggit at pagbibintang sa kanila. Hindi nila alam ang kanilang tungkulin sa Diyos, kaya ganun sila. Dahil ang mga aral ng Diyos na nagbibintang, din nila alam ang kanilang tungkulin. Dapat sila tagapangalaga ng mga tao na iniligtas ng Diyos. Alagaan nila ito, pagmamahalin nila, hindi na paghinalaan, hamakin. Makita natin ang mga lingkod ng bulaang guro. Sinasabi dito, kaya ang sabi dito ng mga ngaral, sinabi sa atin ng mga ngaral, chapter 12 verse 13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Sinunod ba nila ang utos ng Diyos? May takot ba sila sa Diyos? Ang mga tao na iniligtas ng Diyos, nasa kanilang ay kanilang hinahamak. Himbis na pakainin ito, sabi niya ni Jesus kay Pedro, kung mahal mo ako, pakainin mo ang aking mga tupa. Hindi niya minahal, kundi linalatigo, binabakol, dahil siya ay hari doon sa kanyang reliyon. Siya ang hari doon. At ito naman ang buong katungkulan ng tao sa Diyos, matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Ito ang buong katungkulan ng tao sa Diyos. At ang katungkulan naman ng mga ngaral ay ganito. Ito ang katungkulan ng isang mga ngaral. Sinabi sa Ezekiel chapter 33. Ay ganito naman sinasabi sa Ezekiel chapter 33. Verse 7. Ikaw tao ay ginawa kong bantay ng Israel. Ano mang narinig mo sa akin ay sasabihin mo sa kanila bilang babala. Itong sinasabi ng Diyos. Isang bantay ng Israel si Ezekiel, si Propeta Ezekiel. Kung ano man narinig niya sa Diyos ay sasabihin niya ang kanyang mga narinig at sasabihin bilang babala sa mga tao. Kaya tayo naman, wala tayo sa Israel, nandito tayo ngayon. Sa mga huling generasyon tayo ay mga bantay ng Diyos sa bawat lugar, sa bawat bansa, sa bawat bayan. Tayo ay may kanyang bantay kung ano ang narinig natin, mga nalalaman natin tungkol sa Diyos, sasabihin natin sa mga tao bilang babala. Dahil sinabi sa verse, pag sinabi ko, sa taong masama na siya'y mamatay at di mo ito pinaabot sa kanya na magbagong buhay, upang hindi mo pinaabot sa kanya upang siya ay magbagong buhay, mamatay siyang sa kanyang kasamaan, ngunit panagutan mo ang kanyang kamatayan. Panagutan mo ang kanyang kamatayan. Ganito kami. Ito ang panagutan ng isang mga ngaral. Ito panagutan ng isang lingkod ng Diyos. Ito panagutan ng mga pastor, ng mga ministro, ng mga pare, kapag hindi mo babalaan ang masama. Sabi dito, kapag sinabi ko sa tao, mamatay siya at di mo pinaabot sa kanya upang
makapagbagong buhay. Mamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit panagutan mo ang kanyang kamatayan. Ito panagutan namin. Kaya lagi kami nagbabala, nagpapayag, hindi na parang sino-sino kami. Ang masama lang kung ang salita ng Diyos ay hindi mo pinakinggan. Yan ang masama. Dahil maliwanag sabi dito ng Diyos, kaya ito lagi namin ginagawa, kami nagbabala sa nagsasaway upang masunod namin ang Diyos. Ito ang tunay na pagsunod sa Diyos. Sundin ang mga kanyang mga utos at matakot sa Diyos. Kaya ang sabi dito, kay Propeta Ezekiel chapter 33, kapag sinabi ko sa mga taong masama na siya'y mamatay at di mo ito pinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamatay siya sa kanyang kasamaan, ngunit panagutan mo ang kanyang kamatayan. Ang sabi sa verse 9, ngunit kapag pinalaan mo ang masama, gayon din hindi rin nagbagong buhay, mamatay siya sa kanyang kasalanan, ngunit wala kang dapat na panagutan. Kayo ba may panagutan sa Diyos? Kung nagpapayag kayo, i-maintain ninyo yan. Dahil kung hindi nyo i-maintain, malaki ang panagutan nyo sa Diyos. Para lang kayo nag-ingay sa ibabaw ng mundo. Kailangan natin sundin ang Diyos, matakot sa Diyos. Ito ang buong katungkulan ng tao. Sabi dito, ngunit kapag binalaan mo ang masama, gayon hindi rin siya nagbagong buhay, mamatay siya sa kanyang kasalanan, ngunit wala kang dapat na panagutan. Ito ang aming laging ginagawa. Kami nagpaalala, sumasaway, sinasabi ang mga hindi gusto ng Diyos. Bakit kailangan namin sabihin? Upang ang Diyos ay hindi magalit sa kanila, upang dumating ang pagliligtas ng Diyos sa kanilang buhay. At ang lahat na ginagamit ng Diyos ay binibigyan ng Diyos ng kaloob upang isagawa nilang kanang tungkulin sa ikaunlad ng Iglesia ng Diyos. Ito para sa ikaunlad ng Iglesia ng Diyos ang ginagawa natin. Kaya sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 7, ang bawat isa sa atin ay binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang sabi sa verse 11, ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y evangelista, ang ibang pastor. Yan ay kaloob lamang ng Diyos. Kaloob! Upang saan ito gagamitin ang mga kaloob na ito? Saan ba gagamitin? Binigyan ng kaloob upang isa'y kaunlad ng Iglesia ng Diyos. Kaya sila binigyan ng kaloob upang gamitin sa ikaunlad ng Iglesia ng Diyos. Hindi para magyabang-yabang at hamakin ang mga iniligtas ng Diyos. Kaya maliwanag ang sabi sa Episo chapter 4 verse 11, ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y evangelista, ang iba'y pastor at guro. Bakit ginawa ng Diyos ito? Upang alagaan ang mga iniligtas ng Diyos at mga pinili ng Diyos at mga ginagamit ng Diyos. Ito'y alagaan. Sabi sa verse 12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat na hinirang sa ikaunlad ng kanyang iglesia. Ito pala, bakit may propeta, bakit may pastor, bakit may apostol, evangelist, guro. Inahanda ito ng Diyos para sa ikaunlad ng kanyang iglesia. Ikaunlad ng iglesia, iglesia ba ni Kristo?
Hindi. Ang sinasabi ng banal na aklat, ikaw unlad ng iglesia ng Diyos. Makinig kayo, ginawa ito ng Diyos upang ihanda sa paglilingkod sa lahat ng inirang sa ikaunlad ng iglesia. Kaya pakinggan natin kung ano ang iglesia ng Diyos. Marami mga tao ngayon, makareliyon, nangangaral, ngunit hindi nila alam kung ano ang iglesia ng Diyos, na ikaunlad ng iglesia ng Diyos. Dahil sinabi dito sa mga gawa, chapter 20 verse 8, ay ganito ang sinasabi, ingatan ninyo ang inyong sarili at lahat ng nakabilang sa kawan, sapagat inilagay sila ng Espiritu Santo. Inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng kanyang kamatayan ng kanyang sariling anak. Ingatan ninyo ang iglesia ng Diyos. Ano ba ito pinapaingat sa atin? Iglesia ng Diyos. Alam ba ninyo ang iglesia ng Diyos? Ang templo ng Diyos. Tayo ay templo ng Diyos ng buhay. Tayo ang tinubos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi ang simbahan. Hindi ang simbahan tinubos niya, kundi ang kanyang tayo ang tinubos niya. Tayo ang templo ng Diyos na buhay, na nirahan ng Diyos sa ating mga puso. Hindi ang simbahan ng iglesia ng Diyos ang templo ng Diyos, kundi tayo ang templo ng Diyos na kanyang tinubos sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Nag-agos ang kanyang dugo upang iligtas ka. Yan ang templo ng Diyos. Ikaw ang templo ng Diyos na buhay. Dahil ang sabi sa Ikalawang Korinto ay ganito. Ikalawang Korinto, chapter 6, verse 14. Huwag kayong makisama sa mga hindi sumampalataya. Maaari bang magsama ang katwiran at kalikuan? Kaya kung nagsama ang katwiran at kalikuan, laging naglaban-laban. Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong makisama sa mga hindi sumampalataya. Maaari ba magsama ang katwiran at kalikuan? O ang liwanag o ang dilim? Maaari bang makasundo si Kristo at si Satanas? Ano bang ugnayan ng manampalataya at hindi manampalataya o templo ng Diyos-Diyusan? Templo ng Diyos-Diyusan ng mga pagano. Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Siya na rin nagsasabi, manahan ako at mamuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila ay magiging bayan ko. Kaya napakaliwanag, mananahan ang Diyos sa atin. Hindi sa simbahan. Mananahan ang Diyos sa atin. Ako'y mananahan sa iyo, sa inyo, at ako ay magiging Diyos ninyo. Dahil ang sabi dito sa mga gawa, ay ganito naman sinasabi sa mga gawa. Chapter 7, ito ang paliwanag ng Diyos sa atin upang maunawaan natin. Sabi dito, gayon man ang kataas-taasang Diyos ay hindi nanirahan sa mga bahay na ginawa ng tao. Ayon sa sinasabi ng mga propeta, ang langit ay aking trono, sinasabi ng Panginoon, at ang lupa ang aking tungtungan ng aking mga paa. Ano bang bahay itinayo ninyo para sa akin? O lugar na pagpahingahan ko, hindi ba ako ang gumagawa ng lahat ng bagay? Napakatigas ng inyong ulo, di pa nagbabago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginagawa ng inyong mga magulang, yun din ang ginagawa ninyo. Lumalaban kayo sa Espiritu Santo. Maraming mga tao lumalaban sa Espiritu Santo. Hindi nila alam.
Ang kanilang simbahan, ang kanilang pinaglalaban, hindi ang Diyos. Ang kanilang reliyon, ang kanilang pinaglalaban, hindi ang Diyos. Nakita natin kung gaano katigas ang kanilang ulo. Lumalaban sila lagi sa Espiritu ng Diyos. Dahil ang sabi dito, sinabi sa 1 chapter 2, ay ganito naman sinabi sa 1 chapter 2, verse 19, ay ganito sinasabi sa 1, napakaliwanag dito. Kaya kailangan natin sundin ang Diyos. Sundin natin ang kanyang mga utos. Dahil ito ang buong katungkulan ng tao, matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Tumugon si Jesus. Kaya sinabi niya dito sa 1, chapter 2, verse 19, tumugon si Jesus, gigibahin ko ang timplong ito at muli kong itayo sa loob ng 3 araw. Gigibahin ko ang timplong ito at aking ipatayo sa 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo 40 taon na ginawa ang timplong ito at itinayo. At gigibahin mo lamang sa 3 araw. Sabi sa verse 21, ngunit ang timplong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya nang siya'y muling nabuhay, naalala ng mga alagad na sinasabi nito at naniwala sila sa mga kasulatan sa sinasabi ni Jesus. Kaya giniba ni Jesus ang templo nung siya'y namatay. Binago niya dahil darating ang araw, maraming lalabas na mga simbahan na sila ay sa Diyos. Pangalanan nila, pangalan ng Diyos para sabihin sila ay sa Diyos. Para sabihin sa kanila ang Diyos. Dahil maliwanag ang sabi dito. Maliwanag naman ang sabi dito sa gawa. Dapat ito'y malaman natin upang mayroon tayong unawa. Sabi sa 1 chapter 20, verse 28, tingatan ninyo ang inyong sarili at lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat iniligay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Inilagay ng Espiritu sa inyo, sa inyong mga simbahan ng mga tao, sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Ano itong iglesia? Tayo ang iglesia ng Diyos. Tayo ang templo ng Diyos. Tinubos niya sa krus ng Kalbaryo upang ligtas ka, hindi ang simbahan. Kaya sabi sa 1 Korinto chapter 6, sabi sa 1 Korinto chapter 6 verse 19, sabi sa verse 20, binili niya kayo ng malaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ng Diyos. Sabi sa verse 19, hindi ba ninyo alam ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo ng malaking halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ng Diyos. Nakita natin ang ating katawan, ang templo ng Diyos na kanyang tinubos sa krus ng Kalbaryo, hindi ang simbahan. Ano ba ang pag-unawa ninyo? Bakit simbahan ang inaakala ninyo? Dahil yan ang tinuturo sa inyo ng mga tao nagligaw sa inyong nagbaluktot sa salita ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa 1 Korinto, ay sinabi sa 1 Korinto chapter 3 verse 16, hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos, nanirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Maliwanag
Hindi ba ninyo alam na kayo ang templo ng Diyos? Nanirahan sa inyo ang kanyang Espiritu. Paparusahan ng Diyos ang magwasak sa templo niya sapagkat banal ang kanyang templo at kayo ang templo ng Diyos. Tayo ang templo ng Diyos. Tayo ang templo ng Diyos. Kaya ang sino man magwasak sa templo ng Diyos, maging sarili niyang gawa o kagagawan man ng tao ay paparusahan ng Diyos sapagkat ito'y iniligtas ng Diyos. Lalo na kung ang templo ng Diyos ginamit ng Diyos, ginagamit ng Diyos. Ginamit niya sa pagpahayag ng kanyang mga salita. Paparusahan sila ng Diyos. Paparusahan sila ng Diyos kapag winasak nila ang templong iyon. Paparusahan sila ng Diyos. Lalo na ang ginagamit ng Diyos, magpahayag ng kanyang salita, paparusahan sila ng Diyos. Kaya huwag tayong magmamataas. Huwag tayong mamataas sa Diyos. Ang sinasabi ng mga kasulatan sa Mateo chapter 23, verse 12, ang nagmamataas ay binababa. At ang nagpakababa ay tinataas ng Diyos. Bakit sinabi ito ng Diyos? Dahil ang nagmamataas ay ginagamit ng dyablo. Totoo yan. Lahat ng mga lingkod ng Diyos na nagmamataas ay ginagamit ng dyablo. Ngunit ang nagpakababa, Diyos naman ang gumagamit sa kanya. Kaya ang nagmamataas ay binababa dahil ginagamit siya ng dyablo. At ang nagpakababa ay tinataas, ginagamit siya ng Diyos. Ganyan ang paggamit ng Diyos sa mga lingkod niya. Ang nagmamataas, dyablo ang gumagamit kaya binababa siya. At ang nagpakababa, Diyos ang gumagamit kaya tinataas siya ng Diyos. Napakaliwanag. Kaya ang sabi dito sa unang Korinto, sinabi dito sa unang Korinto chapter 13 ay ganito, sinabi niya ito sa mga ngaral ng Diyos. Sinabi ito ng Diyos sa mga lingkod ng Diyos. Sabi niya, magsasalita man ako ng mga wika ng mga tao at mga anghel kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umalingaw-ngaw o pumpiyang na tumataging-teng. Sabi sa verse 2, kung ako man ay may kakayang magpahayag ng salita ng Diyos at nakakaunawa ng lahat ng iwaga, kung wala akong pag-ibig, ito'y walang kabuluhan. Kung mayroon man akong lahat ng kaalaman at malaking panampalataya, ano pat na ipalipat ko ang mga bundok, ngunit wala nang akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Sabi sa verse 3, pamimigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay man ang aking katawan upang sunugin, kung wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Marami ngayon mga lingkod ng Diyos, ginagamit ng Diyos sa kasimbahanan, walang pag-ibig sa mga iniligtas ng Diyos, walang pag-ibig sa mga pinili ng Diyos, walang pag-ibig sa mga ginagamit ng Diyos dahil ayaw nila, gusto nila sila'y tingalain, sila'y sambahin. Ang lahat na tao magtingala sa kanila. Hindi nila naisip na tayo'y mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya. Mga lingkod lamang tayo ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin ang lahat ng tao para kay Kristo. Ito ang dahilan. Kaya ito ang ating tungkulin. Ginamit lamang tayo ng Diyos upang akayin ang mga tao manalig kay Kristo Jesus.
Huwag na tayong magmataas o magyabang-yabang. Tayo'y magpakumbaba upang tayo itaas ng Diyos dahil tayo ay mga alipin ni Kristo Jesus. Kaya ang sabi dito sa unang Korinto chapter 1 verse 10, ang mga napapahamak sa aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa cross ay kahangalan. Ngunit sa atin mga iniligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Ito'y kapangyarihan niya sa atin dahil tayo ay iniligtas ng Diyos. Ginawa niyang anak. Kaya ang sabi dito sa verse 9-10, sapagkat nasusulat, sisirain ko karunungan ng marurunong, pawalan kabuluhan ng katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ng marurunong? Ng mga eskriba, ng mga mahusay sa debatista, magaling magdebate sa daigdig na ito. Ipinikilala ng Diyos ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan lamang, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinutulot na siya makilala ng tao sa pamagitan ng karunungan ng sanlibutan. Ito'y sa halip, minarapat niya ang mga nanalig sa Kanya, ililigtas na sa pamagitan ng mabuting balita na aming pinangangaral. Ngunit, ipinalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Kaya pinalagay ng mga sanlibutan, ito isang kahangalan, walang kalahalaga sa kanila. Kaya nakita natin, kaya ang sabi dito, sinabi naman dito sa atin, sa verse 25, sapagkat ang inakala nila kahangalan ng Diyos ay karunungan, hindi kaysa lahat ng karunungan ng tao. Higit sa karunungan ng tao, at inakala naman ang kahinaan ng Diyos ay kalakasan, higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Mga kapatid, alahanin ninyo ang inyong katayuan ng kayo'y tawagin ng Diyos. Ilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marurunong at makapangyarihan at maharlika, subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan na kahangalan upang iyain ang marurunong at ang mahina ay ituring ng sanlibutan at iyain ang malalakas. Pinili niya ang mga tinuturing na hamak upang walang halaga at walang kabuluhan ang sanlibutan ito, upang mapawalang halaga ang mga tinuturing na dakila sa sanlibutan. Kaya walang maaring makapagmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus, ang ginawa na karunungan natin sa pamagitan niya, tayo ay pinawalang sala ng Diyos, pinapagiging banal at iniligtas. Kaya ang tulad na nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmamalaki. Ang ibig magmalaki, huwag yung reliyon ninyo ang inyong ipagmamalaki, kundi ipagmamalaki ninyo ang Diyos. Ipagmamalaki ninyo si Kristo Jesus. Napakaliwanag. Kaya sabi sa verse 13, bakit nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ipinako sa cross para sa inyo? Bakit ang reliyon ba ninyo ipinako sa cross para sa inyo?
Bakit ang pastor ba ninyo, ang pare ba ninyo, ang ministro ba ninyo ipinako sa cross upang iligtas kayo? Hindi. Si Kristo lamang. Si Kristo lamang ipinako sa cross upang iligtas kayo. Kaya huwag magmalaki ninuman. Huwag niyo pagmalaki ang simbahan ninyo. Si Kristo ang pagmalaki ninyo. Kaya sabi dito sa unang Korinto, chapter 1, verse 31, kaya ang tulad ng nasasabi ng kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmamalaki, nang may ibig magmalaki. Kaya ito ang ibig magmalaki, si Kristo ipagmalaki ninyo. Hindi yung simbahan ninyo, hindi ang sarili ninyo. Dahil ang sabi dito, sapagkat sino si Apolos at sino si Pablo, kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ito'y kami kinakasangkapan lamang ng Diyos upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ito aming tinanggap. Dito kami mangaral sa labas. Kaya ginagawa namin ang aming tungkulin. Ginawa namin ang aming gawain na tinanggap sa Panginoon. Dahil sabi dito, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpapatubo sa atin. Kaya dito, hindi ko kayo inaakit o tinatawag papunta sa aming reliyon, kundi tinatawag kayo, kundi papunta kay Kristo Isos. Inaakit kayo papunta kay Kristo Isos, hindi papunta sa aming reliyon. Hindi papunta sa aming reliyon, kundi inaakay kayo papunta kay Kristo Isos. Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo, hindi pananalig sa aming reliyon. Kinakasangkapan niya kami upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ang sabi dito sa verse 6, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Napakaliwanag, Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Diyos ang nagligtas. Hindi kayo mga pastor, hindi kayo mga ministro, hindi kayo mga pare. Ang inyong gawain, alagaan nyo ang iniligtas ng Diyos. Alagaan nyo ang mga pinili ng Diyos, ang sumisilong sa inyo na ginagamit ng Diyos. Alagaan nyo. Hindi bakulon ninyo, hamakin ninyo, siraan ninyo. Kaya maliwanag ang sabi sa ikalawang Timothy chapter 3 verse, sabi dito, sa huling araw magbatbat sa kahirapan. Ang mga huling araw, ang mga tao ay maninirang puri. Maninirang puri! Kahit pare, kahit ministro, kahit pastor, maninirang puri. Sinisiraan niya ang mga lingkod ng Diyos, mga ginagamit ng Diyos, mga iniligtas ng Diyos, mga pinili ng Diyos. Sinisiraan niya. Kaya sabi dito sa unang Korinto, sabi sa unang Korinto chapter 3 verse 1, mga kapatid, hindi kayo makakusap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan ko usapin ko kayo bilang taong namumuhay ayon sa laman, ang sanggol pa sa panampalataya kay Kristo. Ang mga tao namumuhay pala sa laman ay sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Sabi sa verse 2, bibigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain, sapagkat ito hindi pa ninyo kaya at hindi pa ninyo kayang hanggang ngayon. Sabi sa verse 3, sapagkat nanaig pa sa inyo ang laman, mayroon ba kayong inggitan at alitan, at yay
nagpapakilala, makasalibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Namumuhay tayo sa laman. Kaya ang sabi naman dito sa verse 1, mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol pa sa panampalataya kay Kristo. Marami ngayong mga tao, mga sanggol pa sa panampalataya kay Kristo. Kahit ginagamit ng Diyos ay mga sanggol pa sa panampalataya kay Kristo. Dahil ang sabi dito sa Hebreo chapter 5 verse 10, ang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa. Wala pang muwang tungkol sa mabuti at masama, ngunit ang matigas na pagkain ay para sa sapat na gulang na sanay sa pagkilala sa mabuti at masama. Kaya marami ngayon mga tao, kahit sa simbahan, puro gatas, matanda na kanilang member, wala nang ngipin, gatas pa rin pinapakain, dapat karni na. Dahil ang sabi dito sa Hebreo chapter 5 verse 11, marami kaming masasabi tungkol dito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat ayaw ninyong makinig. Dapat sana mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng panimulang aralin. Kailangan pa kayong turuan ng panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana sa inyo ay matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon ay gatas pa ang inyong kinakain. Ang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa sa panampalataya. Wala pang muwang tungkol sa mabuti at masama, ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang na sanay sa pagkilala ng mabuti at masama. Kaya maliwanag ang sabi dito. Sinabi naman sa Corinto chapter 3 verse 1, mga kapatid, hindi ko kayo kinakausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kusapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol pa sa panampalataya kay Kristo. Nakita natin, ito ang isang panampalataya, may isang sanggol at hamtong. Kaya sabi dito, mga sanggol pa sa panampalataya at ang mga tao makareliyon lamang. 2025 na, magbago tayo ng diwa at pag-iisip. Ang sabi sa Episo ay ganito, Episo chapter 4 verse 17. Sabi dito sa ngalan ng Panginoon niya, ito ang sinasabi ko, igit na wag nang kayong mamuhay na gaya ng mga intel na walang kabuluhan, gaya ng mga makasalanan, walang kabuluhan ng kanilang iniisip at wala silang ginagawa at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y nagumon sa kahalayan at walang gayan kaunti man lang. Wala silang inaatupag kundi mga pawang kalaswaan. Sabi sa verse 20, hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan kay Jesus, iwanan ninyo ang dating pamumuhay, ubarin na ninyo ang dating pagkatao, nagpapahamak dahil sa masamang pita. Magbago kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo ay bagong pagkatao, nilikha na kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Hallelujah! Ito lang aking mensahe. Nais ko ipayag sa inyo ang mga tao na sa Diyos at hindi sumusunod sa Diyos upang makita natin, upang masalamin natin ang ating sarili kung tayo ay sa Diyos at hindi.
upang maayos natin ating sarili. May panahon pa upang iayos natin ating sarili upang darating sa atin ang tunay na pagliligtas ng Diyos, ang kaligtasan na hinahanap ninyo sa inyong reliyon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Sana may napulot kayong aral ni Kristo Jesus na nagbigay buhay. Ang kanyang salita, nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang kadakilaan, kabutihan. Nagbibigay sa atin ng kalakasan ng ating katawan. Nagbigay ng hangin sa ating ilong upang tayo ay mabuhay. Purihin ang Diyos. Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Hallelujah! Diyos na tunay, nagmamahal sa atin. Diyos na nais magligtas sa atin. Hallelujah! Ito hanggang dito na lang. Sana may napulot kayong aral. Ito ay aral ni Kristo Jesus, hindi aral ng isang reliyon o doktrina, kundi doktrina ng Diyos, doktrina ni Kristo Jesus, upang malaman ninyo kung paano sumunod sa Diyos, kung paano sundin ang kanyang mga utos. Kailangan matakot kayo sa Diyos, dahil ang pagkatakot kay Yahweh ay simula ng karunungan. Ang pagkatakot sa Diyos ay isang paggalang sa Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos ay isang tanda. Tayo ay nagmamahal sa Diyos. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Hallelujah! Meron tayong kapatid kay Kristo na nais rin magpahayag sa inyo. Nais niya turuan kayo kung paano sumunod sa Diyos, upang kung paano kilalanin ang Diyos. At ipaalam sa inyo kung gaano kayo kamahal ng Diyos, na nais kayo ng Diyos iligtas dahil mahal kayo ng Diyos. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang banal, dakila at makapangyarihang Diyos na dahil sa kanyang pagmamahal ay kanyang pinahintulot ang panibagong oras, araw para sa atin. Muli, magandang umaga mga kaibigan at kapatid sa Panginoon.